Unti-unti na pong naglilinis ang ilang kababayan sa Montreal matapos ang snowstorm na tumama sa Quebec ngayong linggo. Itinuturing na isa sa pinakamalakas na bagyo ang tumama sa Quebec ngayong Abril. May report si Kisha Balatbat. Pati yung paglakad sa metro, grabe yung parang pellets sa mukha mo. Kung di mo talaga cover yung buong yung mukha mo, masakit. Grabe. Isang matinding snowstorm ang tumama sa Quebec ngayong linggo. Pero ilang araw lamang matapos nito, natutunaw na ang niebe o snow at bumabalik sa normal ang probinsya. Pagbukas mo ng pinto, hanggang tuhod yung snow. And just the 3 days before that, people are already jogging outside. Naka-shorts na sila. Ready na kami mag-summer. Nakatago na yung mga winter jacket namin, tsaka yung mga winter boots namin. Pero ako prepared na ako. Alam ko na, okay, last year, around the same time, we had Vergla, we have like the icy snowstorm as well. So I know na about around this month, merong ganitong klaseng snowstorm na, nagpaparamdam sa amin. Malaking pinsala ang naiwan ng snowstorm tulad ng mga bumagsak na power lines at mga tree branches. Ayon sa tweet ng Hydro-Quebec, halos 50,000 ang kasalukuyang wala pa rin kuryente dahil sa snowstorm. Pero kaya daw nilang maibalik ito para sa karamihan ng mga residente ngayong Biyernes. Di man nawalan ng kuryente ang isang kababayan na nakatira sa Montreal, naghanda pa rin siya sa posibleng epekto nito. As an individual, as residents, it's really like if you can work from home, you can work from home, try to work from home, and try to at least mag-imba ka ng mga kakain mo. In case na mawalan ka ng electricity, try to find something that you can easily eat na you don't need to turn on your stove and such. So yun yung mga handa na sinabi sa amin. Aniya, nararamdaman ng bayanihan ng mga residente tuwing nangyayari ang mga insidenteng ito. I just know in my neighborhood na meron kaming Facebook groups and like chat groups na, kakatapos ko lang ng surgery, kung pwede bang may pumunta sa porch ko, tanggalin lang yung snow. Because again, as I mentioned, pagbukas mo ng pinto, hindi ko mabuksan yung gate kasi nga ang taas na ng snow. Bagamat dapat spring na ang panahon, positibo na lang ang pananaw ni Bertiz sa gitna ng mga malamig na panahon. I got home, and then I put on my gloves, and then I just built a little bit of snow, and I just played around a bit. I watched kids play around and make their own bonhomme de neige, and that's just how life is, I think, for us. So I'm trying to sugarcoat it because some other people na medyo na agrabyado sila, they missed work or they couldn't go to work for XYZ reason. But yeah, generally speaking, well, I've been here for over a decade, and minsan talaga may snowstorm na ganito, and it's up to you how you want to perceive it. Gusto mo magaro, tumalon sa snow, or ma-miss ang Pilipinas at ang araw sa Pilipinas. Inaasahang nasa Atlantic Canada na ang bagyo ngayong Biyernes. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.